Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, sumagot na. Nako, eto na, nilabas ang matinding alas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. Ayan, at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Trillanes, ayan no. Hindi ko na sana i-share ito eh. No, matagal-tagal na rin hindi natin pinag-uusapan ng taong ito. Pero ito, banatan natin ng kaunti, no? Sabi niya po kasi dito, Trillanes hits Magalong. You cannot be independent kung Duterte supporter ka. Ayan mga kababayan. No? Ang tanong, Duterte supporter nga ba talaga itong si Mayor Magalong? No? Hindi yata nagre-research itong si Trillanes. For your information, Trillanes, hindi po Duterte supporter itong si Mayor Magalong ha. Ngayon alam mo na. Hindi po yan Duterte supporter si Mayor Magalong, no? Ini-insist lang ni Trillanes kasi pag nakikita po nila ang isang tao na against the government, no? Agad nilang sinasabi, agad nilang iniisip that this person, no, is Duterte supporter ka. Bakit mga kaubayan? Duterte supporter lamang ba ang nakakakita ng mga pagkakamali ng ating gobyerno? Duterte supporter, kasi Mayor Magalong, ba nakikita niya ang pagkakamali ng gobyerno. Mahal niya ang ating bansa. So, ibig sabihin ba nito, Trillanes, Duterte supporter ka kapag mahal mo ang bansa mo, kapag ipinaglalaban mo ang tama, no? Ganyan ba ang pagkakaintindi mo ng Duterte supporter? Huwag ka nang sumami sa amin. Huwag ka nang sumama sa mga Duterte supporter, di ba? Hindi ka bagay. Baka insecure ka lang kay Mayor Magalong, no? Bago ka kasi putak ng putak, Trillanes, manalo ka muna. Manalo ka muna at saka ka dumada. Wala nang nagtitiwalang tao sa iyo. Yung taong bayan, ilag na ilag sa iyo, di ba? Napansin niyo po ba nung nangangampanya si Trillanes? Kinakamayan niya pero ayaw makipagkamay. Ganun ka. Tai ka na. Di ba? Tai ka na, Trillanes. Alright? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ang ito. Sabi po kasi dito, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., sometimes I hear in the back of my mind, my father. Sabi, mahirap parang naririnig ko. Ayan. Sabi naman po ni Representative Kiko Barsaga, nagbigay po siya ng opinion patungkol dito. Ito ang problema namin sa iyo no? Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa sa taong bayan, aray ko po. Pero parang totoo Baka nga ang sabi ng tatay ni President Marcos sige, diba? Kaya siguro na sabi ni Kiko Barsaga na pinakikinggan mo yung multo kasi, diba? Yung nangyari sa panahon ng tatay niya at ngayon, looks the same, sabi ng iba na nabuhay noon, no? Looks the same, but wala nga lang martial law. Diba? Pero sa pagnanakaw, parang ganun na rin. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Comment nyo na lang po, aray ko po. At eto, pasadahan din po natin itong si Dilima. Sa mga dilawan muna tayo. Sabi ni Dilima, public money is not a toy. Hindi ito paubaya na pinapabuya na pinamimigay sa mga inimbentong tao na may
imbentong pangalan sa mga imbentong project. It is a trust, no? And until the Vice President learns respect, this House must act as the parent that disciplined a brat. Ayan, tinawag pong brat si Vice President Sara Duterte ni De Lima. Ayan no? Hindi ko nga lang maintindihan kung bakit hindi maintindihan ni De Lima. You know what? De Lima is Secretary ng Department of Justice, no? That's supposed to be, no? Mayroon ano yan, mga intelligence and confidential fund din no? Oh, ngayon, may balita nga, di ba? May balita na unliquidated pa, hindi pa na liquidate yung pondo ni De Lima. Hindi niya pa na ipapaliquidate sa COA kasi may problema. Diba? Oh. Tapos, siya ngayon ang magsasabi ng ganito. Kay Vice President Sara Duterte, linisin mo kasi muna yung pangalan mo, no, bago ka magdada ng dada. Kasi ang taong bayan hindi naman bobo. No? Ano na yun updated na po ang taong bayan ngayon. Kaya kung iniisip mong makakaisa ka, dahil dito sa statement mo, nako, mas lalo kang babagsak dahil sa sinabi mong brat si BP Sara. O eto, isang patunay na galit sa'yo ang taong bayan. Ayan, no? Si De Lima, mga kaubayan, no? Napaka-sexy. Siksik pala. Netizens rumesbak. Ayan, mga controversial na mga larawan na sinasabing si Representative Laila De Lima ang muling nag-viral online matapos tawaging brat si Inday Sara. Ayan o. Okay, zoom in natin Ayan o, si Rooney Dayan. Yan po. Ikaw yan, De Lima. Nako po, naka-stripe pa. Nagwo-walling pa. Nako. Oh, yan, si Rooney Dayan. Ay, may isa pa si Junel. Ito si Junel yata yung sa baba. Ito, Junel Sanchez. Ayan o. Dalawang lalaking nagpatibok sa pera ni De Lima. I mean, sa puso ni De Lima. Aray ko po. Yan o. Si Junel and Rooney Dayan. Ayan. O, ano po ang inyong masasabi dyan? Wag ka kasi munang dada ng dada, De Lima. Kasi ikaw, wala kang magandang history na maipapakita, track record kung baga, no? Sa amin. Pero kami, taong bayan, meron kaming maisisigaw at maisisigaw against sa'yo. Because, no? Hindi ka namang naging magandang ehemplo sa taong bayan. No? Paano ka magiging magandang ehemplo? Yung pinatulan mo, yung driver mo may asawa. No? And you are involved sa illegal drugs. Diba? Panunuhol. Ano pa? Anyway, what I'm trying to point out dito mga kumbayan, bago sana magsalita si De Lima against to anyone, no? Hindi lang kay Vice President Sara Duterte, linisin niya muna, no, yung pangalan niya. Kaso mahirap na po itong linisin, no? Kumbaga, may lamat na ito sa taong bayan, no? Kilalang kilala ka ng taong bayan ka, huwag kang magmalinis, alright? Ito na mga kaubayan, pasadaan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit kunin mo pa ang pinakamataas sa posisyon sa gobyerno ay hindi mo matatalo ang magiging susunod na Pangulo ng Sambayanang Pilipino. Ito ang naging sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos yung pumutok ang balitang una sa listahan ng bagong upong ombudsman ngayon na walang iba kundi si Boying Rimulya, si Vice President Sara Duterte, na kanya daw di mo nang paiimbestigahan at 3 to 4 months lang daw ay may makukonvict na di umano sa kanyang nasabing investigasyon. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell
para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, umpisa na daw ng kalbaryo at impyerno sa buhay ni Vice President Sara Duterte at mag-uumpisa na din ang batas ng kadiliman sapagkat formal lang nanumpa si Jesus Crispin Boying Rimulya bilang bago at ikapitong ombudsman ng Republika ng Pilipinas Huwebes, October 9, 2025. Ang panunumpa ay pinangunguna ni Senior Associate Justice Marvic Leonen habang nasaksihan ni Associate Justice Antonio Co at ang asawa ni Rimulya ang nasabing seremonya. Ang dating Secretary of Justice ay formal lang pumalit sa pwesto upang pangunahan ng Office of the Ombudsman na may tungkuling mag-imbestiga at magsampa ng kaso laban sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Pero ang malaking tanong ng taong bayan, bakit si Vice President Sara ang uunahin? Ayon pa sa official statement ni Boying Rimulya, lilinisin natin ang gobyerno sa pamamagitan ng pag-imbestiga sa SALE ni Vice President Sara. Yun lang ang tanging paraan. End quote. At nang tanungin si Boying Rimulya patungkol sa korupsyon na nangyayari ngayon sa flood control, ito naman ang kanyang naging kasagutan. Mahirap pagsalita sa ngayon, pero papaspasin natin ito. Gusto naming matapos agad ang pag-present ng evidence at i-rest yung case ng prosecution as soon as possible. Kaya dapat dito ay continuous trial. Pag ganyan may makukonvict na tayo in 3 to 4 months. And ngunit ay matapos manumpa bilang ikapitong ombudsman ng Republika ng Pilipinas, nagbigay ng pahayag si Boying Rimulya tungkol sa integridad ng kanyang pamilya. Sa isang panayam ay tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung sakaling masangkot muli ang kanyang mga anak, kaanak o kaibigan sa isyu ng katiwalian. Agad-agad naman niyang sinagot ito at ayon pa sa kanyang official statement, hindi ako natatakot na may gagawin ang mga anak ko na masama kasi pinalaki namin sila ng maayos. Sino ang pinagloloko nyo? Diba? Yung anak nyo nga, nahulihan. Kung hindi ka nga lang nasa Department of Justice noon, malamang, mas rehas ang anak mo. Diba? At yung isa mo pang anak, involved sa flood control anomalies. Ganyan ba ang pagpapalaki? Ng tama? Ay, aray ko po. And so, matatandaan noong October 2022 na aresto ang kanyang anak na walang iba kung si Juanito Jose Rimulya III matapos di mo makatanggap ng package na naglalaman ng 900 grams na high-grade na ipinagbabawal na gamot na nagkakahalaga lamang ng 1.3 billion pesos. January 2023, agad itong pinawalang sala ang nasabing anak ni Boying Rimulya ng Las Piñas City Regional Trial Court Branch 197 sa bisa ng utos ni Acting Presiding Judge Ricardo Modus II na nagdeklara sa kanyang bilang not guilty at inutos ang kanyang agarang paglaya. At matapos sa kanyang panunumpa, natanong din si Boying Rimulya patungkol sa naging pahayag ni Erwin Tulfo patungkol sa bending the law. Ngunit ito ang kanyang naging sagot at ayon pa sa kanyang official statement, bending the law but not breaking the law. It's just a figure of speech. That is the entitlement of the Senator Erwin Tulfo who asked me to that question, but I made sure that he wasn't asking me to break the law. And matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ng samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, hindi natatakot si Vice President Sara sa ombudsman at kung sino man yan kasi inosente siya at alam ng Diyos na wala siyang dapat ikabahala. Ang Panginoon na siyang gabay at tagapagtanggol ni Vice President Sara. Subukan nilang saktan si Vice President, baka makita nyo ang alsa ng Mindanaon. Hindi nila kasi nakita na naging pasaway at kurap ang Vice President tapos binabastos lang ng ibang opisyal kahit mababa sa kanya. People power na talaga dapat. Miyaw ng miyaw lang tayo pero pinagtatawanan lang tayo ng leader. Tayo ang nagpapasweldo sa leader hanggang sa kapital, ninanakaw lang. Tapos tayo sadlak sa kahirapan, baha at gawa ng kalikasan.
Ginigising na tayo, dapat na talaga ang people power. Huwag naman sanang magtagumpay ang mga demonyo, Lord. Ikaw na bahala kay Vice President Sara. Siya lang po ang aming pag-asa ng Pilipinas. Lord, alam namin, ikaw lang ang lambing gamhanan. Yan lang na ang purpose ni Rimulya. Bakit naging ombudsman siya? Minadali nga nila kahit may kaso pa siya, at isa pa tao rin ka rin si Rimulya. Baka nga hindi ka naabutan ng 3 months, madido ka na sa sakit mo. Nakakasawa na lang, bakit hindi flood control ang pag-usapan? Trilyon-trilyon nawawalang pera sa Pilipinas, kung hindi ninyo paayudin, palubog ng Pilipinas ng mga kawatan na yan. Wala na ba tayong magagawa? Sila na ba ang batas? Ang tunay na kawatan ng nagkasala, pabakasyon all over the world gamit ang pera ng taong bayan. Kung sino ang maraming kaso, yun pa talaga ang naging judge. It's time na kumilos na tayo. Huwag na nating hayaang magtagumpay ang mga magnanakaw. End quote. Yan mga kabayan, talagang binisto itong si Rimulya, kung anong klaseng pagkatao itong si Rimulya at kanyang mga anak na sinasabi niyang pinalaki ng maayos. Ayan mga kabayan. Ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po.